Psalms 49 verse 1. Dinggin ninyo ito, ninyong lahat na mga bayan. Pakinggan ninyo, ninyong lahat na nananahan sa daigdig. Ng mababa at gayon din ng mataas, ng mayaman at ng dukha na magkasama. Ang aking bibig ay magsasalita ng karunungan at ang pagbubulay ng aking puso ay magiging pag-unawa. Ikikiling ko ang aking panig sa talinghaga. Ibubuka ko ang aking malabong sabi sa alpa. Bakit ako matatakot sa mga kaarawan ng kasamaan pagka kinukulong ako ng kasamaan sa aking mga sakong? Silang nagsisitiwala sa kanilang kayamanan at nangagahambog sa karamihan ng kanilang mga kayamanan. Wala sa kaniyang makatutubos sa ano pamang paraan sa kaniyang kapatid, ni magbibigay man sa Diyos ng pangtubos sa kanya. Sapagkat ang katubusan ng kanilang kaluluwa ay mahal, at ito'y naglilikat magpakailanman. Upang siya'y mabuhay na lagi, upang siya'y huwag makakita ng kabulukan, sapagkat nakikita niya na ang mga pantas ay nangamamatay. Ang mangmang at gayon din ang hangal ay nililipol at iniiwanan ang kanilang kayamanan sa mga iba. Ang kanilang pag-iisip sa loob ay na ang kanilang mga bahay ay mananatili magpakilanman at ang kanilang mga tahanang dako ay sa lahat ng salit-saling lahi. Tinatawag nila ang kanilang mga lupain ayon sa kanilang sariling mga pangalan. Ngunit ang tao'y hindi lalagi sa karangalan. Siya'y gaya ng mga hayop na nangamamatay. Itong kanilang lakad ay kanilang kamangmangan. Gayunmay pagkatapos nila ay sinasang-ayunan ng mga tao ang kanilang mga kasabihan. Sila'y nangatakda sa Sheol na parang kawan. Yung Sheol, libingan. Kamatayan ay magiging pastor sa kanila at ang matuwid ay magtataglay ng kapangyarihan sa kanila sa kinaumagahan. At ang kanilang kagandahan ay mapapasyol upang matunaw, upang mawalan ng tahanan. Ngunit tutubusin ng Diyos ang aking kaluluwa sa kapangyarihan ng Sheol, sapagkat tatanggapin niya ako. Basahin ulit natin. Ngunit tutubusin ng Diyos ang aking kaluluwa sa kapangyarihan ng Sheol, sapagkat tatanggapin niya ako. Huwag kang matakot pagka may yumayaman. Pagka ang kaluwalhatian ng kaniyang bahay ay lumago. Sapagkat pagka siya'y namatay ay wala siyang dadalhin. Ang kaniyang kaluwalhatian ay hindi bababang susunod sa kaniya. Bagaman habang siya'y nabuhay ay kaniyang pinagpala ang kaniyang kaluluwa at pinupuri ka ng mga tao pagka gumagawa ka ng mabuti sa iyong sarili. Siya'y paroroon sa lahi ng kaniyang mga magulang. Hindi sila makakita kailanman ng liwanag. Taong nasa karangalan at hindi nakakaunawa ay gaya ng mga hayop na namamatay. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Makaupo kayo mga kapatid. Ang chapter na ito ay punong-puno ng katotohanan na kinakailangan maintindihan po natin mabuti patungkol sa buhay na ito. Kasi kung tayo ay magpapakamangmang at hindi tayo magkakaroon ng tumpak na pagkaunawa patungkol sa hiwaga ng buhay ng tao sa mundong ito, wala tayong pinagkaiba sa hayop. Ayun yung ending, yung last verse. Para lang tayong hayop.
Ano bang meron sa hayop? Dumadami, pinapanganak, pagkatapos mamamatay, then wala na. Pero ang tao ay hindi ganon. We are created in God's image. Hindi lamang tayo material, hindi lamang tayo physical, kundi nilikha tayo sa wangis ng ating Panginoong Diyos. At 2/3 ng ating pagkatao ay spiritual. 2/3. Yung 1/3, yan, yung material. Kinuha tayo mula sa alabok. Pero tandaan natin, tayo ay kaluluwang may buhay. Binigyan ng Diyos ng talino, ng isip, ng damdamin, ng dangal. Binigyan niya ng katangian na nanggaling mismo sa Kanya, kagaya ng pag-ibig, kabanalan, kahusayan. Kaya nga tayo ay nilikha sa Kanyang wangis. Hindi lamang tayo nanggaling sa lupa. Nanggaling tayo sa wangis ng Diyos. At yung wangis na yan, mga kapatid, ay nagpapatuloy sa pag-iral at magpapatuloy sa pag-iral kahit siya'y lumisan sa mundong ito. Sapagkat ang espiritual na kalagayan natin ay wala pong hanggan. Walang hangganan. At ito ang dahilan kung bakit ang Diyos ay gumawa ng paraan upang tubusin po tayo. Bakit? Bakit kailangan tayong tubusin? Kasi ang ating kaluluwa ay patungo sa kapahamakan. Ang ating kaluluwa ay patungo sa kawalan ng pag-asa, patungo sa kasiraan, patungo sa kabulukan. Kailan ito nagsimula? No, ang tao ay mahulog sa pagkakasala. Doon sa halamanan ng Eden, nung sila'y mag-violate doon sa utos ng ating Panginoon. At ang penalty, the wages of sin is death. Kamatayan. And according to Romans chapter 5, kung papaanong sa pamagitan ng isang tao pumasok ang kasalanan, at ang kasalanan ang naging dahilan kung bakit ang tao ay namamatay. At kalakip nito, hindi lamang yung kamatayan, kung hindi yung sumpa, yung pagdurusa, lahat ng pain and suffering na maaring maranasan ng tao sa mundong ito, ang pinag-ugatan niyan ay yung kasalanan. And according to Romans chapter 8, tayo ay napasakop sa sistemang ito, sa kabulukan, sa pagkasira. At ang patutunguhan natin ay kapahamakan. But God, in His mercy and love, hindi niya ninais na ang tao'y mapahamak at hindi magkaroon ng pagkakataon. Kaya nga po, bago pa nilikha ang langit at lupa, nakita na natin sa pamagitan ng Kanyang salita yung lalim ng Kanyang pagmamahal. Bakit? Because before He created the world, He already ordained a lamb, a redeemer. Yung solusyon na bago panlikha ang tao at alam ng Diyos na dahil tao ay lilikhain niya na merong sariling kalooban at may sariling kapasyahan at nasa kanya ang tendency to sin or to commit sin, alam ng Panginoon yung maaring tendencies na yon or yung mga weaknesses na yon. Bago pa niya nilikha ang tao, naghanda na ang Diyos ng isang redeemer upang mangyari man yung pagkahulog o pagkakasala ng tao, merong pangtubos na aakay sa kanya pabalik sa kalooban ng Diyos. Alam niyo, kung di natin naintindihan ang bagay na ito,
At mamubuhay lang tayo sa mundo na parang kagaya ng mga hayop na kakain, mag-hunting, pag magpapahinga, may time na maglaro, pagkatapos, papanaw at mamamatay. Pag hindi natin naintindihan, bakit tayo naririto? Kaawa-awa po tayo, mga kapatid. Kung hindi natin nare-realize na ang buhay sa mundong ito ay hindi nagtatapos sa kamatayan, bagkus tayo ay merong espiritual na pagkatao na magpapatuloy na iiral. At kung hindi natin marirealize na walang ibang paraan para tayo ay matubos sa pagkawasak na yon, kundi sa pamagitan ng Redeemer na nilagay ng Diyos sa mundong ito. Tayo po ang kaaba-abang tao sa ibabaw ng lupa. At wag namang mangyari na maging too late na. Kaya nga, lagi kong sinasabi sa inyo, marami mga tao, laging sumusugal sila. Pero pagdating sa pananampalataya at sa kaligtasan, sumusugal pa rin. Ngayon, kung talagang sugalero ka, hindi ka mapigilan, tumaya ka na doon sa walang talo. Di ba? Meron bang sugal na tataya ka walang talo? Meron ba? Puro talo. Meron bang sugal na sure ball, na panalo talaga? Sugal nga eh. Oh. Pero kung hindi ka mapigilan at talagang sumusugal ka sa buhay, pati yung kalagtasan mo at yung pananampalataya sinusugal mo, ang pakiusap ko sa iyo, pumusta ka sa walang talo. At ano yung walang talo na yon, mga kapatid? Manampalataya ka sa Diyos. Manalig ka sa Panginoon. Kumapit ka sa Kanya dahil ito lamang yung may katiyakan. Ito lamang yung may assurance. Ngayon, kung hindi ka maniniwala ngayon, what if? Totoo. Lugi ka. Ay pag ang tao namatay, it is appointed unto man wants to die, after this the judgment. Wala ka ng pagkakataong pang bumalik. Wala na. Tapos na yung panahon. Yung space of repentance ay na-consume mo na. Hindi ka na makakabalik pa. Kaya nga, ang itinuturo ng talatang ito ay magpakapantas tayo dahil death is sure. Sigurado yun, darating. Hindi yan mapipigilan. Hindi natin maiiwasan. Lahat tayo ay pupunta doon. Lahat tayo ay babalik sa alabok. Pero meron bang remedy para tayo ay makatakas o matubos sa kabulukan na ito? Is there a remedy or redemption para tayo ay makalaya sa pagkasirang ito ng ating katawan? Ano ang sabi dito? Sa verse 7, wala sa kaniyang makatutubos sa ano pamang paraan sa kaniyang kapatid, ni magbibigay man sa Diyos ng pangtubos sa Kanya. Ano yung tinutukoy dito na tutubusin? Ano ang dapat tubusin? Tayo. Saan tayo tutubusin? Saan tayo tutubusin? Ang sabi rito, upang siya'y mabuhay na lagi, upang siya'y huwag makakita ng kabulukan. Saan ba tayo dapat matubos? Matubos tayo sa kabulukan. Ibig sabihin yan, matubos tayo sa kamatayan. Wala Ang kamatayan talagang, cycle sa mundong ito O maaring hindi saktong word yung cycle. Ang kamatayan ay talagang, nangyayari. Alam nyo, science ngayon, nagpapakamangmang. Alam niyo bakit? Papakamang mga science.
Pilit sila ng pilit na naghahanap ng solusyon, paano ang tao mabubuhay forever. May mga ginagawa sila sa laboratory na paano mape-preserve ang human cell at yung human cell na ito ay muli nilang ma-preserve, mabubuhay. Masyadong weirdo yung isip ng tao. Pero tandaan natin, hindi lang sa hindi kalooban ng Diyos, talagang imposible yun, mga kapatid. Gumugol ka man, gumastos ka man, ibuso mo man lahat ng talino ng tao. Walang kaparaanan tayo magagawa upang ang tao ay ma-save sa kabulukan, sa pagkasira, sa kamatayan, sa karamdaman. Kahit pa turukan ka ng napakaraming, ano yung tinuturok sa ng mga mayaman, yung stem cell. Kahit pa pakainin ka ng napakaraming mga food supplement, mga vitamins, mga minerals, kahit uminom ka pa ng kangen, kahit kumain ka pa ng forever living, kahit mag-intermittent fasting ka pa, kahit anong gawin mo, mamamatay at mamamatay ang tao. Mamamatay tayo. Hindi nagsisinungaling ang salita ng Diyos. It is appointed unto man who wants to die. It is appointed. Itinakda na. Ngayon, sino makakatubos sa atin sa kabulukan na ito? Wala eh. Tao, science, pera. Yung mga matatanda, kayo na makapagsasabing wala. Sinubukan nyo na lahat. Nagpabatak na kayo, di ba? Nag-take na kayo ng samot-saring mga pampalakas ng katawan. Di ba? Ginawa nyo na lahat ng healthy living, healthy lifestyle. Pero ang totoo, hindi naman talaga naging healthy, kundi yo-yo diet. Magda-diet, tapos babalik, diet, babalik. Di ba? Walang makasave sa atin. Upang ipakita sa atin that there's only one remedy. There's only one solution. There's only one hope, and that is Christ. Si Kristo, ang ating Panginoon. Tanging siya lamang, mga kapatid. Kaya nga kung magpapakapantas tayo at uunawain ng ating mabuti itong talatang ito, kawawa yung mga taong tumitiwala sa tao. Kawawa yung mga taong nagtitiwala sa kanilang kayamanan. Yung mga taong nagtitiwala sa kanilang pangalan, sa kanilang karangalan. Alam niyo bakit kawawa? Kasi lahat ng yan ay maiiwan mo. Iiwan mo yan. Mag-aral ka, di ba? Nag-aaral tayo. Meron kang goal, makatapos, magkaroon ka ng degree, then nakatapos ka nga, nagkaroon ka nga ng degree, very good. Very good. Pero yung degree na yan, hindi mo yung madadala doon. Buti sana kung yung degree na yan ang magka-qualify sa iyo para makarating sa langit. At maraming taong may mga degree. Hindi natin dinidiscourage na mag-aral kayo at mag-acquire ka ng degree. Study hard. Magkaroon kayo ng mga degree. Lahat na ng degree. 360 degree, 180 degree. Lahat na ng degree, kunin nyo. Maganda yan. Ikagagalak yan ng magulang. Proud tayo mga parents kapag meron tayong ganyang anak. Pero without Christ, mamamatay ka, yung degree na yan, hindi magdadala sa iyo sa langit. Hindi ka kayang tubusin yan. Kaya nga maraming mga tao matalino eh. At maraming simbahan, naging secular church na sila. Pero nasaan sila ngayon? Wala. Wala na. Merong yung simbahan ng dinadalawan, ginagamit ng classmate ko sa Canada, Anglican Church. Ang ganda. Ganda ng building. Mga sinaunang kahoy. Magandang mga gamit, kompleto.
Naghanap sila ng upahan at kung sila mag-inquire, pwede ho ba naming upahan yung inyong church building? Alam niyo, hindi dalawang isip. Sige, gamitin niyo, upahan niyo. Alam niyo bakit? Wala na nagsisimba. Bakit? Kasi yung mga Anglican, bago ka maging pastor, kailangan may PhD ka. Kailangan may inaral ka. Oh. Ngayon, yung inaral bang yun, nakapag-akay ba ng kaluluwa? Hindi natin sinasabing, magpakabobo kayo. Hindi natin sinasabing, huwag na kayo mag-aral. Oh, you miss the point pag ganun. Ang kinakailangan ay, yes, mag-aral ka, mag-acquire ka ng degree, pero tandaan mo, hanggang dito lang yan sa lupa. Hindi niyan mariredeem ang kaluluwa mo. Ngayon, kayamanan, magkaroon ka ng sasakyan, magkaroon ka ng pera. Maganda yan, di ba? Masarap ay pera. Sino bang ayaw ng pera? Bigay nyo sa amin. Masarap po may pera. Huwag tayong magpakapanatiko. Dahil ang sabi ng Biblia, ang salapi ay tumutugon sa lahat ng bagay. Money answereth all things. Ngayon maaaring i-refute natin, Pastor, hindi totoo yan. Ang pera ay tumutugon sa lahat ng bagay. Things ang sinasabi natin. All things. Pag may pera ka, makabili ka ng sapatos. Oh. Pwede mo bang sabihin doon sa SM, Christian po ako, pengin sapatos. Walang ganun. Oh. Pag may pera ka, makakabili ka ng damit. Pag may pera ka, makakabili ka ng gadget. Di ba? Maganda yung pera eh. Mahalaga yan eh. Di ba? Pag may pera ka, laging masaya si misis. Pag may pera ka, mapapaayos mo yung bahay mo. Sino kayo ng pera? Pero tandaan natin mga kapatid, ang pera-pera, answer lang yan sa things. Hanggang dito lang yan mga kapatid, wala tayong madadala. Iiwan po natin yan. At ang makikinabang niyan, yung anak mo o yung ibang tao. Kaya yung mga taong masyadong nagpapakapagod para sinasabi nila, kaya ako naghahanap buhay, hindi hanap buhay yun. Nawalan ka na ng time sa Diyos, nawalan ka na ng time sa panalangin, kundi hanap buhay ka na kamo ng hanap buhay, hindi hanap buhay na hanap mo. Wala ka ng pahinga. Kakapahamak mo yun. Tandaan natin, hanggang dito lang yan. Yung iba nga, ipinangalan pa sa kanila yung pangalan ng mga kalye. Lahat ng honor nilagay na sa kanilang pangalan, honorable. Kahit hindi naman honorable, ang daing gumagamit niyan, di ba? Lalo na pag mag-election. His Excellency, honorable, kagalang-galang, kapitapitagan, kahanga-hanga, subok na matibay, subok na matatag. Lahat na ng ng karangalan na ikakapit mo rin sa tao eh. Pagkatapos ipapangalan sa kanila ang park, ipapangalan sa kanila ang mga kalye. Gagawan sila ng ribulto bilang pagkilala sa kanila. Pero alam nyo, kahit gaano pa karaming karangalan, hindi niyan mariredeem ang kaluluwa mo sa pagkabulok, sa pagkasira, sa kamatayan. Although, sinasaluduhan natin yung mga taong talagang kahanga-hanga at may karangalan. We salute Jose Rizal, Andres Bonifacio, sabi nila si Emilio Aguinaldo, questionable. Pero sumasaludo tayo sa kanila, di ba? Sa kanilang mga ambag. Okay? Kaya lang, hindi yun ang magme-merit. Hindi yun ang magbibigay ng garantiya sa'yo para makarating doon sa buhay sa kabila. Not even your good works. Good works is good. Pero tandaan mo, good works without God is only good works.
Alaala lang yan. Ano lang yan? Yung legacy lang yan. Ambag lang yan sa lipunan. Pero hindi yan ang magtutubos sa iyo para makarating ka doon sa buhay na walang hanggan. Good works, that's good. Gumawa tayo ng magandang bagay sa kapwa natin, sa tao. Pero tandaan natin, hindi yan ang magka-qualify sa atin para matubos tayo sa pagkasira at kabulukan. And that's reality. Wala talaga tayong madadala. Panghuli ito. Alam nyo ba, na gumagawa ka at nagtatrabaho ka, in reality, para sa iba? Nakakatikim ka bahagya ng fruit of your labor. Fruit of your labor. At i-enjoy mo yung bunga ng iyong pagpapagal. Pero tandaan natin, mga magulang, parents, nagpapagal tayo, at the end of the day, hindi yan para sa iyo. Para yan sa iiwan mo. Ngayon, wag mo ubusin lahat ng paggawa. Iiwan mo sa iba, hayaan mong gumawa din sila dahil hindi lahat mapupunta sa iyo. Dapat magtira tayo. Tandaan natin ha, mag-iwan ka ng lakas sa sarili mo, mag-iwan ka ng panahon para sa sarili mo, mag-iwan ka ng resources para sa sarili mo. Bakit? At the end of the day, mag-isa kang lalaban sa buhay. Mag-isa kang haharap sa kamatayan. Nakukuha nyo ba yung mga nagkakaedad? Ha? Amin ka, Sister Eva. Isa ka pa. Ikaw, pagod ka ng pagod. Trabaho ka ng trabaho. Trabaho ka ng trabaho. Di ba? Hindi na para sa iyo yan eh. Para sa anak mo na yan. Ngayon, pag inubos mo yung lakas mo, wala kang tinira sa sarili mo, paano mo pagyayamanin yung paglilingkod mo sa Diyos? Ha, Brother Larry? Alam nyo, mga kapatid, pasensya na kayo, pastor po ako. Sasabihin ko, tuturo ko na talaga kayo kasi titigas ng ulo natin eh. Nagpapakapagod kayo. Pagod kayo ng pagod. Tumatanda na tayo, nagkakaedad na tayo. Ang katuwiran natin, kasi pag tumigil ako, lalo ako manghihina. Hindi ka naman pinapatigil magtrabaho. Pero tandaan mo, yung ginagawa mo noon, hindi mo na kayang gawin ngayon. Kaya, Brother Larry, hinay-hinay ha? Hinay-hinay. Mahal kita, Brad. Mahal kita. Hinay-hinay. Hayaan mong si Jason at si JC magtanim. Ha? Swerte ni Sister Telma, wala siya rito. Wala si Sister Telma? Oh. Ito yan, mga kapatid. Mabuti, mapalad ang ating kapatid na Chris. Kasi nakaabot siya ron sa boundary. 70 years old. 70 years old. Pero alam nyo ba, lalo na kapag ang tao merong health condition, nararamdaman niya yan. Nararamdaman niya yan na maaring any moment from now. Kasi iba yung sudden eh. Di ba? Yung bigla, walang kaabog-abog, biglang boom. Aksidente or biglang pumanaw, di ba? Pero kapag ang tao merong health condition, nag-iisip yan. Mas lalong mas lalong kapit yan sa Panginoon. Ngayon ito. Hindi ko alam kung magigilty ako o malulungkot, nagigilty.
Kasi ganito yan eh. Naramdaman ko nagtampo sa akin si Brother Chris. Alam niyo kung anong kinatampo niya sa akin? Yung salita ko na hindi yan makukuha sa prayer. Naalala niyo yun? Nagsalita ako ng ganun? Ha? Hindi yan makukuha sa prayer. Sa bagay, hindi naman natin alam. Talagang Diyos ang nakakaalam ng takda ng buhay natin. Okay? September, napansin ko siya na mahina. Punta kami ng gawain. Tapos nakaupo siya ron sa upuan sa harap ng church, sa Candelaria. Nilapitan ko siya, sabi ko, Brad, okay ka lang? Ano, okay lang po ako, Pastor. Medyo lang, parang mahina. Parang kahit kumain daw siya, parang mahina pa rin yung pakiramdam niya. September. Then October, yung prayer meeting, naalala ninyo, nag-pre-request siya, meron daw siyang battle. Okay. Yung battle na yun, alam ko na yun. Kaya nga sabi ko, kinausap ko rito kung naalala nyo, nandito si Sister Celly, si Brother Jerry, si Brother Chris. Sabi ko, Brad, kung spiritual battle yan, kayang-kaya natin yan kasi prayer lang yan, tsaka fasting. Pero kung yan ay health reason, bigyan nyo ng pansin. Magpa-check up kayo. Okay. Pero si Brother Chris ay malakas ang pananampalataya. Ang maririnig mo sa kanya, okay ako, ganyan, maganda naman yung aking pakiramdam. That's October 4. Okay, October 4. Online yun. Then, nung Sunday na dumating, yun niya yung kinausap ko sila. Then, October 23, nag-message sa akin si Pastor Dave. October 23 is anong araw yun? Tuesday o Wednesday? Oo, Wednesday. Si Pastor Dave, may mga nakikita yan eh. May pagka-propeta yan eh. Nag-message sa akin, Pastor, nagpa-fasting daw si Brother Chris. Yung fasting niyang yun, may nararamdaman na siya nun. Kaya siya nagpa-fast. May nararamdaman siya. Tapos sabi ni Pastor Dave, ang sabi ko kay Brother Chris, seek your guidance. So hinintay ko yung magte-text sa akin si Brother Chris, mag-uusap kami para maggabayan siya, matulungan na ipag-pray. 23. Kaya lang din na kami nakapag-usap. Kasi 23, 25, yun na yung nagpre-request sila Brother Jerry na si Brother Chris daw ay ang sinabi nila, nag-collapse. Pero, ramdam ko na. Kaya kung napansin mo, hinga ako ng hinang malalim habang nagdadrive tayo. Sabi ko, wala na. Masakit, di ba? Nalulungkot tayo kasi elder yun eh. Elder. Kaya lang sa isang banda, natutuwa tayo dahil yung elder na ito, sa kanyang edad, hindi natin nakitang slow down sa paglilingkod sa Panginoon. Di ba? Dire-diretso yung paglilingkod niya eh. Kahit nahirapan siya maglakad eh, pero talagang yung kanyang dedication, basta't may schedule sa Santiago, nadudoon siya. Pag may mga gawain tayo, naririyan siya. Kapag wala siyang masamang nararamdaman, prayer meeting, hindi yun nawawala sa prayer meeting. May edad na pero nag-aaral, nagpapatuloy. Pag sa panalangin, makikita mo mainit sa panalangin, magugulat ka na lang, biglang may sisigaw eh. Diba? Sabi nga ni Brother Larry, kung may atake ka sa puso eh, magugulat ka na lang. Jesus! Diba? Magugulat ka na lang eh.
Kasi na doon yung ano niya eh. Alam niya yun na walang ibang dapat paglingkuran. Alam niya kung sino yung kanyang redeemer. Alam niya kung sino yung kanyang manunubos. At sa kanyang kalagayan, sa kanyang edad, alam niya na ang tanging pag-asa niya ay ang Panginoong Jesucristo. Ngayon, medyo magbabago na ako ng style ng pastoring. Personalan na to. Personalan na ito. Kung kinakailangan kausapin ko sa'yo, ayoko na mag-guilty. Ayoko nang mag-guilty na hindi ko kayo napilit, hindi ko kayo kinausap. Kaya nga pati anak ninyo, na-concern na ako eh. Kinakailangan kausapin. Kinakailangan lapitan. Bakit? Kasi baka merong pag-remedy na, di ba? Baka kasi merong pang grace na medyo extend ng Panginoon. Merong pang konting ako hindi ko nga rin alam eh, kung hanggang kailan eh. Pero yung bago ka man lang pumanaw, pinilit mo, ginawa mo yung dapat mong gawin. Yung dapat mong sabihin, nasabi mo. Yung dapat mong ituro, tinuro mo. Bakit? Mawawala tayo dito. Wala tayong ibang madadala. At ang tanging maiiwan natin, yung gawa natin sa Panginoon na sumusunod sa atin at yung mga aral na iniwan natin sa mga mahal natin sa buhay. Wala nang tisurahan. Tapatan tayo. Nagmamahalan tayo eh. Di ba? Sa Panginoon. Amen ka rin, Brother Joshua eh. Lagi natin sinasabi yung diet. Di ba? Bakit? Kailangan natin yun. Kailangan natin yun. Maraming mga laban sa buhay. Kailangan maging matibay tayo at pagtagumpayan natin. Ngayon, kung sa isang cup lang na kanin, hindi mo mapanalo. Di ba, Bibien? Isang cup lang na kanin, talo ka. Mga kapatid, malaking problema nyo yan. Isang cup lang na kanin, taob ka, talo ka. Oh. Isang fudgy bar, bagsak ka. Oh, pastor, hindi na po ako nagkakanin. Naglolomi ka naman. Oh. Tapos, pastor, healthy na po ako. Nag-iikot kami sa Sampaloc Lake. Pagkatapos, doon ka babagsak sa lumihan. Wala nga, nasunog mo nga yung calories. Nakasunog ka ng 1,000, kumain ka naman ng 2,000 calories, wala rin. Oh. Health. Di ba, glorify God in your body. And this is God's temple. Templo to ng Diyos. Yung magagawa natin para sa kalusugan natin, kasi tandaan po natin, kung merong untimely death, tandaan natin, merong extended life. At yung buhay na ito ay pwede nating ma-extend through God's grace and through what? Caring for your body. Ingatan natin katawan natin. Kalusugan natin. Yung mga anak ninyo, huwag nyo sabihin bata pa yan, bata pa lamang yan, turuan nyo na ng tamang pagkain. Kasi pag nasana yan yung napapamana. Ang napapamana, hindi actually yung may merong mga sakit na papasa, pero tandaan natin, yung lifestyle ang number one na ipapasa natin. Yung lifestyle. Alam nyo ho, ang totoo niyan, maraming solusyon eh. At ang solusyon, na dyan lang sa harapan natin eh. Kaya lang hindi natin, hindi natin magawa eh. Okay. Pero kung mahal mo ang templong ito ng Diyos at mahal mo yung mahal mo sa buhay,
na makasama mo pa sila ng mahaba-haba. Kasi ito yun eh. Di ba, ang buhay ng tao, maraming mga pagsubok. Life is short, full of troubles. Pero ito po ang i-goal natin. Listen, parents. Ito ang i-goal natin. Magkaroon man lang tayo ng at least 5 years. 5 years of quality time and worthwhile moment with our loved ones. Hindi yung buong buhay natin na nabubuhay tayo kasama ang pamilya natin, puro tayo stress. Nakakuha niyo yung point ko? Maganda yung mag-goal kayo na at the age of ganito, halimbawa 60, retire na ako, yung wala na akong gagawin kundi sa mga pamilya ko, enjoy ko na lang yung mga anak ko, tapos kakain kami, mamamasyal kami. Maganda ba yan o hindi? Pastor, walang masyadong ganito eh. Secondary na lang yung pera. Pwede naman tayong maging masaya at pwede namang mabuo ang pamilya at merong quality time na sama-samang naglilingkod sa Panginoon kahit hindi ganun karamihan ang pera natin. Yung sinasabi ni Paul, meron kang damit, meron kang pagkain, masiyahan ka na doon. Diba? Masiyahan ka na doon. At yung nalalabi mong oras, araw sa mundong ito, kasama mo yung mga mahal mo sa buhay na naglilingkod sa Panginoon. Yun na yung goal natin eh. Dapat tayo mga nakakaedad, tayo mga matatanda na. Kasi isang araw, mawawala tayo dito. Parang kami, normal na yan sa pag-usap namin eh. Nung nakaraan nga lang, magkakasama kami sa sasakyan. Ito, sinasabi ko sa mga bata, tandaan nyo ito, itong sinabi ko sa araw na ito, maaring hindi nyo ito naiintindihan, pero pag wala na ako, maintindihan nyo itong sinasabi ko. Kayo tinawag ng Diyos. Tinawag kayo ng Panginoon. Binigyan kayo ng kakayahan ng Diyos. Ito lang yung pagkakataon nyo na magawa nyo yung tawag ng Diyos. At merong pinagagawa ang Diyos, hindi sa iba kundi sa inyo. Dahil nakita ng Panginoon na kayo lang makagawa noon. At kung hindi ngayon, kailan? Kung hindi ngayon, kailan? So serve the Lord. Maglingkod tayo sa Panginoon habang tayo ay may lakas, habang tayo ay may buhay. Yung malagutan ka ng hininga na nasa Panginoon ka, di ba ang ganda tingnan? Kagaya ni Brother Chris, nalagutan ng hininga, nakaluhod. Paano kung nalagutan ka ng hininga na lumalaklak ka? Nalagutan ka ng hininga na nandoon ka sa libutan at kung ano-anong ginagawa mo. O nalagutan ka ng hininga dahil sa isang matinding sakit na dumapo sa iyo because of sin. Parang hindi maganda, di ba? Pero kung ikaw ay mananampalataya, nalagutan ka ng hininga na naglilingkod sa Diyos. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. For me to live is Christ and to die is gain. Dapat ma-realize natin, maintindihan natin ito. That life is short and nobody can redeem you from the penalty of sin. Walang makakapag-redeem sa iyo sa kabulukan, sa kasiraan ng katawan. Bakit wala? Because the value of your soul is so precious na kahit pagsamasamahin mo pa ang lahat ng yaman sa mundo ay hindi sasapat para matubos ka sa kabulukan. Kaya sabi ng Panginoon, anong pakinabang meron ang tao, mapasa kanya man ang lahat ng yaman na sanlibutan at mawala naman sa kanyang kaluluwa. Anong pakinabang meron? Wala. Walang pakinabang. Ginawa na ng science lahat, ginastusan nila bilyon-bilyon, trilyong dolyar para ang tao ay maka-escape sa pagkasira. Naggawa sila ng station sa space. Ine-explore nila ang buwan. Ano ba ang posibilidad na ang tao ay mabuhay sa buwan? Ine-explore nila ang Mars. Ano ba ang posibilidad na ang tao ay makasurvive sa Mars? Dahil alam nila na ang mundong ito ay darating yung time na talagang ito'y maaring mawasak. Ine-explore nila paano ang tao ay
mag-hibernate, dadalhin sa isang spaceship, dadalhin sa ibang lugar, at pagdating sa lugar na yon, siya i-revive, mabubuhay ulit. Ginagastusan natin ng $1 trillion dahil sa pag-aasam ng tao na ma-attain niya yung isang kalagayan na mabubuhay siya forever. Pero, pag samasamahin mo na ang yaman ng mundo, there's only one Redeemer, and that is Jesus Christ. There's only one Redeemer. Meron lamang isang manunubos, at ang ating manunubos ay buhay. Ang ating manunubos ay merong tayong katiyakan, mga kapatid. Magtiwala tayo sa Kanya, manalig tayo sa Kanya, mag-serve tayo sa Kanya, ibigay ang ating lakas, ang ating buhay, ang ating pag-ibig sa Kanya. Sapagkat sa araw ng Kanyang pagparito, tanging sila lamang na nabuhay kay Kristo ang tutubusin mula sa kabulukan. Balikan natin yung talatang ito, mga kapatid. At dito po tayo magtatapos. Ang sabi po rito, bakit ako matatakot sa mga kaarawan ng kasamaan? Pagka kinukulong ako ng kasamaan sa aking mga sakong. Naintindihan ng psalmist eh. Bakit ako matatakot sa araw ng kasamaan? Ayun din ang sinabi ni David. Though I walk through the valley of the shadow of death, bakit ako matatakot? Anong aking ipapangamba? Naintindihan niya. Because my Redeemer lives. Bakit ako matatakot? Bakit ako mangangamba? Merong Diyos na nagmamahal sa akin na may kakayanang tubusin ako. May kakayanang baguhin ako, ahunin ako sa kalagayan na siyang kinasasadlakan ko. Ang sabi dito, sapagkat ang katubusan ng kanilang kaluluwa ay mahal at ito'y naglilikat magpakailanman upang siya'y mabuhay na lagi, upang siya'y huwag makakita ng kabulukan. Hindi niloob ng Diyos na manatili tayo sa grave. Hindi niya nais na manatili tayo sa kabulukan. Kaya ano yung pangako niya? John chapter 11. Anong sabi niya? I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he die, he will live again. Ako ang buhay at ang muling pagkabuhay. Siya na sumasampalataya sa akin, bagamat mamatay, ay muling mabubuhay. Sinasampalatayanan mo ba ito? Sino yung way para tayo ay mabuhay? Ang ating Panginoon Kristo at ang pananampalataya sa Kanya. Tayong lahat ay tumayo, mga kapatid.